Samahan niyo ako ma-experience ang unang pagpasok natin sa expressway. Ba't yun? Okay. Sarap ng first time, no? Dito mga tayo, mas ligtas ka kapag first lane, front left, and second lane. Yo, what's up mga pengo? Good morning. And dito tayo sa Bicutan mga pengo. Dadaan tayo ng SLEX. Tama na rin yung mga pengo. Dadaan tayo ng South Luzon Expressway. Pasok tayo, punta tayong Kaibiyang. Pero dadaan muna tayo ng Batangas. Mag SLEX tayo sa Calax, Cavite and Laguna Expressway. So tara na mga pengo. So samahan nyo ako ma-experience ang unang pagpasok natin sa expressway. Alright mga pengo, sa Bicutan exit tayo papasok. But exit, pero dapat entry. Bicutan entry tayo. So ngayon, yun, liliko na tayo dun. First time, sana ma-detect yung ating RFID or ETC. Kung makita nyo yung dun sa bandang taas, ETC for electronic toll collection, para di na tayo mag-cash. Alright. Dito naman walang toll gating. Pagbigyan natin yan, papasok eh. Higit na natin. Ba't ganun? Okay. Okay, thank you. Walang barrier. Woohoo! Sarap ng first time, no? Walang harang. Next exit is Sukat. Ang bibilis ang sasakyan dito. 100 na, hindi ko pa maabutan. Buti hindi na tayo dumukot ng RFID card. So takbo natin 85, 88. So yung expressway o mga pagpasok sa expressway, meron tayong hanggang class 3, class 1, class 2, saka class 3. Ang class 1 para sa mga motor, sa mga sasakyan, sa van, L300, yan, ganyan. Tapos class 2 sa mga truck, saka buses. Truck 3, large truck. Uy, sukat ka agad do. Pag maintaining distance natin sa mga sasakyan, mga 3 to 5, para may panahon pa tayo mag-brake. Tulad yan, trucks, kailangan na sa second lane. Dito tayo kasi palabas yan ng sukat, yung nasa kanan. Yung mga bus 60 to 80 kanilang max speed. Kasi mabibigat, delikado yung masyadong mabilis. Pero sa mga car, van, motorcycle, 60 to 100.
Grabe yung mga nandito, no? Okay, lipat tayo. Nagpapabad sa overtaking lane. So kapag ito mga 4 lines, mga peyo, overtaking lane, nasa kaliwa. Yung pinakang shoulder lane nasa kanan. Kung hindi naman tayo mag-overtake, sa second line tayo from kaliwa. Tama na yung speed natin, mga 85 to 90. Woohoo! Grabe yun, no? Sino kaya yun? Shoutout sa iyo. Ayan, pag nakita nyo straight white lines, bawal kumanan, bawal kumaliwa kasi very dangerous. Trivia tayo, trivia habang nagme-maintain tayo ng speed. Trivia, alam nyo ba yung SLEX is South Luzon Expressway, from end to end merong 59.56 km from Magallanes interchange from Makati to Santo Tomas, Batangas. Dito mga tayo, mas ligtas ka kapag first lane from left and second lane, kasi mga sasakyan ng mga kasabay mo. Pag third lane saka fourth lane, yung mga galing exit, tapos mga truck, mga kasabay mo dyan. So ngayon mga tayo, pumuntang Calax tayo. Ito yung Shelo. Ito kanyang kumanan dyan, Magpagas, may Jollibee. Magkano kaya presyo ng Jollibee? Mga meals. Kasi expressway ito, alam kong malang bilihin dito. Ayun o. Basta kayo mga tayo, sa kulay green kayo tumingin kung gusto nyong malaman kung nasa na kayo at ano yung susunod na exit. Woo! Ang sarap ng first time. Bali mag-exit tayo sa SLEX Mamplasan. Ayun ang MCX exit. Sa Mamplasan tayo exit, tapos magkakalak tayo. Dito mas mabilis ang motor saka yung mga sasakyan. Kasi dito bawal yung trucks sa first lane saka second lane from the left. Aray ko. Alright, San Pedro na mga peyo, 7:45. Kailan dito napansin ko, hindi pantay ang kalsada. Minsan tumatalon tayo. Yung McDo dun alam ko Petron yun. Ayun ang laki ng karato na ng Petron. So makakapag-adjust ka pa kapag papagas. First time, maging mabait muna tayo. Yan, ang nasa kaliwa, overtaken lane. Huwag niyong sasaraduhan pagbabagal kayo, no?
pinakita ko yung Calax dyan. So malapit-lapit na yung Calax. So tingnan natin kung ilang kilometer. 6 kilometer puntang Calax. Palapit tayo, no? Ito, Carmona na to, eh, no? Ade, Southwoods. Southwoods. Ito, Splash Island. Ito na yung palatandaan natin, mga pahingaw. Splash Island. Woohoo! Carmona na. Dahil lang pala. Kaya Carmona yan, Carmona 4 kilometer to Calax. O, pagbigyan natin tong truck. Okay, Greenfield Pamblasan exit 500 meters. Alam ko 23 kilometer from Bikutan to. Tapos mga 123 pesos. Mag-iingat kayo pag halimbawa dito, tapos may langis sa gitna. Kailangan kumaliwa kayo ng konti para iwasan, madulas kasi yun eh. Kaya nagtatagal lang pag dinedetect yung RFID. Pero dito sa kaliwa minsan sa sensor eh, aba madumi or luma na, hindi ma-detect. 755. Ati kaya yung ano, okay na 123. Nabawasan na tayo mga pengyo. Alright mga pengyo, haliwa tayo. Mag picture lang tayo dito. Picture lang tayo dito. Alright, ano ba yung so ngayon pa-Calax na tayo. Ang Calax ay Cavite and Laguna Expressway. Tapos hanggang silang tayo, silang exit silang Aguinaldo exit tayo. Nga pala, bago bumiyahe, nalimutan ko yung leaflet. Dadaling ko yun eh, yung galing ano, yung galing Caltex sa Balintawak sa Easy Trip. So picture ko na lang, di ko nadala eh. Nag-isip ako anong dadaling ko. Yung pala wapek. Yung barrier hindi nakababa, nakataas lang, pero nabawasan mo tayo, na-detect. So good tong auto sweep, na-detect ka agad. Bago kasi yung RFID natin, no? Sa ano, NX Balintawak hindi na-detect. So ngayon pag-usapan naman natin yung nagpakabit. Meron tayong vlog ngayon doon sa paano magpakabit, yung requirements. Hindi ko pa na-edit yun eh. So pag yun muna yung mauna, yung pagpunta natin ng Petron
Samba Petro yan. Sa may C5. Ilagay natin after ng Miriam College sa Petrong Katipunan. Yan, meron doon na pwedeng magpakabit ng RFID ng auto sweep. Pero dito merong easy trip dito, alam ko. From Friday, Saturday, Sunday. Webes kayo yan, malaman sarado dito. Kaya sa labas ako nagpakabit. Yan, Bargan si Galax. Dito may pakabitan dito, pero wala ngayon. Dito pagpasok mo sa Calax, walang toll gate, ay entry. Malalaman yan pag exit mo, doon yung mapakwenta yung kung magkano or mga 17 kilometer yung dulo nito. Laguna exit pa lang yung nagagawa dito. So yung project ng Calax is nasa 44.58 kilometer. Yung Cavite segment wala pa. Hindi pa nagagawa. Pag nagawa yung Cavite segment na naku, hay buhay tayo kapag pumunta tayo ng Kaibiyang. Ano yata ito, pass through to, no? Tignan natin. Ito yung exit, tapos ito pass through. Okay, dito sila nagbabayad. Tapos dito merong pakabitan ng easy trip na RFID. Ganun din ang patakaran dito. Dalawang lines, tapos ito yung fast lane, ito yung shoulder lane. Tapos 60, magbagal tayo. Merging siya, merging ng linya. First time sa Calax. From Greenfield to Aguinaldo exit, mga 17 kilometer. Siguro pag mabilis mga 10 minutes, pag mabagal 15 minutes. So bago mag-overtake, titingin niyo sa side mirror. Nalalayo tayo sa ano natin, traffic eh. Kasi ang bilis natin. So ang requirements ng pagkuha ng RFID, siyempre pangalan mo, Xerox ng ORCR. Hindi naman kukunin yun, papakita mo lang. Tapos email address, saka phone number, yun lang. Tapos initial load. Kung gusto mo ng 200, 500 na load, or 1,000.
Yan, Santa Rosa exit, papuntang ano yan, Tagaytay. Kung gusto nyo mag-Tagaytay, mag-exit na kayo. Pero ako, silang Cavite, tapos TFI Road. Kasi magnanasugbo ako. Ayoko mag-Tagaytay kasi baka ma-traffic. Silang Cavite tayo sa Aguinaldo. Reminder mga kayo, kung papakawid kayong RFID tapos second owner kayo at di nakapangalan sa iyo yung motor, sa AutoSway walang problema, tayong ipangalan yung account mo. Although dun sa account naman ano hindi naman ilalagay sa pangalan mo, alias ang nakalagay. Tapos sa EasyTrip naman, hindi may papangalan. Pwede ipangalan sa'yo, basta ikaw makapangalan sa ORCR. Kapag gusto mo ipangalan sa'yo, second owner ka, kailangan naman na deed of sale or sa palagay ko pwede yung authorization letter. Authorization letter, yan, may papangalan sa'yo. Tapos kung may RFID ka na before, tapos may load, may lilipat sa new account mo yung load. Pero kung hindi papangalan sa'yo yung account sa EasyTrip, hindi malilipat yung load. So ako naman wala naman akong inintindi na load. Overtake tayo. Yung interchange, silang exit. Lapit-lapit na tayo. Yung dulo nito 70 km. Yung toll fee nito is nasa 81 pesos ayon sa apps. May apps to na MTP hub ba yun? Or driver hub. Yan, puntang Aguinaldo Highway, diretso tayo. Okay lang, kasi may mga karato na naman sign of information. Parang bubuhay ko yung motor ko, no? Naka-eco mode tayo. 1.8 na pigay, no? Ito yung katapusan ng Laguna Port, yung Calax na port ng Laguna. Yung Cavite, wala pa. Ito, shoulder lane, pwede kayo mag-emergency stop. Ang ganda ng kalsada dito. Grabe. Malapit-lapit na mga tayo yung dulo. At malapit nang matapos yung ating vlog. Ang ganda nung dumaan dito sa Calax, promise. 85 na ako. Malamang yung pick up nasa 100 speed na.
konti dumadaan dito sa Calax. Doon sa SLEX, ang daming dumadaan. Kaya nag-aalangan ako magkaliwa kanan na overtake. Ito, kanan tayo, kanan. Ito kasi ginagawa pa no. Ito, continuous line. Pwede tayong kumanan. Dito yung diretso ng Cavite. RFID means radio frequency identification. Sama tayo son. Dito na tayo. Pwede pala dun. Pwede pala kasi dito. Okay, thank you. Na-detect positive. Hindi, walang overspeeding. Although nagwa 105 ako, tas 120, tinitigil ko na. Panalo. Tas kakaliwa tayo dito. Matandas Marinas, ito yung puntang Tagaytay. So, yan. Madali lang pala mga pengo. So, madali lang siyang makita. Alright. This is my journey. Nalulala ako sa NLEX Nalulala ako sa NLEX Balintawak. Sobrang laki. Saka 7 yung lanes. Saka first time, wala akong idea. Ito kasi na-search ko. Yan, alright mga peyo. So, dito ko muna pupatuloy yung vlog natin. At thank you at nasamahan nyo ako sa ating first time ng pagpunta ng expressway. Legit na pagpunta. Nagtawag na planado. So, ko lang, shoutout ko lang yung palaging sumusubayb sa atin. Sa last episode, siya, yung ating yung ating 6R ay na-review natin. Nag-comment. So, maraming salamat kay Ryan Santos. So, shoutout na lang. Check natin kung makikita natin. May load naman ako eh. May load naman tayo, no? Eto, si Ryan Santos. Pagpangarap talaga, makukuha. Nice boss. Yun, maraming salamat sa pagsuporta. Palaging nag-watch ng aking video. So, shoutout kay Ryan Santos. Kung ano yung pangarap mong motor, lagi mo ng dream, saka work. Siyempre, dapat kumilos ka. At siyempre, magtiwala tayo kay Lord. Matutubad yan. Ano man yung mga pangarap mo na motor. Yung kaya lang ng bulsa mo, yung kaya ng pag-gas, saka maintenance. Saka si Wesley Scott. Shout out. Yan, comments yan. Sorry talaga, tiyaga muna ako sa R3. Okay. Mabilis din yung R3 kaya lang di siya pwede sa expressway. Pero pasasaan dating araw na matutupad yung pangarap mo.
Malay mo magka CX4RR ka pag alam mong hindi ka ng budget to, maganda din yun. Expressway legal saka inline 4, saka mas mura ng konti yun. Although merong mura na sa 6R, may 500, 550, pero medyo laspag na. Yun lang. Alright mga pre, hanggang sa muli sa another episode. Bali pupunta tayo ng Kaibiyang, first time na naka big bike. Pagpunta doon sa Solo. Alright mga pre, hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always. Bye bye.